Okay. Subukan natin ulit ang arangkada. Oh, umiyak. Oh, kahit sa segunda umiyak. Dito sa Toyota Pasig, very festive ang feel. Pinoy na parang may fiesta. Hey guys, welcome back to Team D TV. We are here at Toyota Pasig for their preview of the next generation Tamaraw. Maraming salamat nga pala sa mga nanood ng part 1 natin. This time dito sa Toyota Pasig, we will have the chance to drive the next generation Tamaraw. Toyota Pasig is located in C5 near Valle Verde 2. Malaki ang customer parking space nila dito. Every time na pupunta kami, hindi problema ang parking. And since malawak yung space nila, dito rin tayo iikot for the test drive. So, in this video, we will focus more on the test drive. Alamin natin kung malakas ba ang makina, malambot ba timplahin yung clutch, and maganda ba ang gearing ng manual transmission. Lahat yan pag-uusapan natin. At sasagutin natin yung ibang mga questions ng mga viewers natin na nag-comment dun sa part 1. Lalong-lalo na yung mga tanong tungkol sa size or measurement of the utility van, yung sakayan ng passenger sa likod. Dahil sa mga tanong ninyo, nagdala ako ng metro, ng meter, para mabigay ko sa inyo yung saktong sukat. O, di ba? So, please, stay tuned. Alamin natin. Dito sa Toyota Pasig, very festive ang feel. Pinoy na parang may fiesta. Magaan at masayang pakiramdam. Inikot ko yung buong facility nila kasi ang laki at very accommodating yung feel. They can accommodate 500 customers or cars at one time. Clean, open space ang customer service lounge and comfortable waiting area. And dito naman sa mezzanine, they have a cozy cafe that is open to customers in case you get hungry while waiting. Okay, so this is the next generation Tamaraw utility van LWB, diesel manual transmission. Ito ang gagamitin natin for the test drive. Before we begin, sagutin ko muna yung tanong ng mga viewers natin tungkol sa seating capacity at sukat ng sakayan sa likod. So, the length is 260 centimeters or 2.6 meters. The width is 175 centimeters or 1.75 meters. The height is 136 cm or 1.36 meters. Kayo na po mag-compare sa L300 kasi hindi ko alam sukat ng L3. Ang seating capacity naman sinasabi 12 lang daw, pero nag-test ride ang Toyota Pasig, kasyang-kasya daw ang 14 sa likod. By the way, yung door sa likod nabubuksan completely, pati yung maliit na door sa right. Sabi nila sa L3 hindi daw yan nabubuksan. Hey guys, so eto, nandito na tayo sa loob ng next gen Tamaraw. Alright, so eto yung long wheelbase diesel 2.4 manual transmission. Katulad ng sinabi ko sa inyo dun sa part 1, excited ako mag-drive ng manual, matagal-tagal na rin eh. So, test drive tayo within the compound lang ng Toyota Pasig. Let's go! Step on the clutch. Step on the clutch. Yun nga pala, paglasa. For safety. Oo. Palibasa yung mga manual cars noon, walang ganyang requirement. Wala. Yung mga bago, I think nag-umpisa itong mga bandang 1999, 2000 yata, you know? So, okay. Very quiet. Teka, hinaan ko muna. Very smooth yung start ng engine. Wala akong masyadong na-feel na kaldag nung pag-start niya. Yung engine noise, konti. Ang ganda lang, medyo surprising yung vibration mahina. Medyo surprising for a Toyota, sorry. Tsaka malapad kasi siya para Yeah. wala siyang vibration. Mas naririnig ko pa yung aircon sa likod kesa kesa yung sa engine. engine. Diesel to So, tingnan natin. Malambot na medyo malalim lang yung clutch, pero abot. Forward mo. Okay, so na-adjust pala to. Yes. Nafo-forward pala yung upuan. Wow. So, I guess hindi ko lang nakita dun sa part 1 kasi I was trying to adjust this last time, hindi ko masyadong nakita. And nasabi ko nga na hindi na-adjust. Na-adjust pala guys So, okay. Malambot yung clutch. Ang laki ng elbow room. Grabe ang luwag. Ramdam na ramdam ko. Sobrang luwag dito. Pwede ka pa maglagay ng kung anong gamit dito. Alright, let's go. Marunong pa ba ako mag-manual? Dito lang tayo sa Tsaka ano siya dito sa front, maluwag. Ramdam ko yung torque. Ang lakas ng torque. Halos di mo kailangan timplahin yung clutch
yung mga viewers natin dyan na sanay mag-drive ng manual, makaka-relate kayo sa akin kasi alam nyo kapag Primera talaga maganda ang gearing, pag low gear talaga sa Primera tapos malakas ang torque ng engine, halos hindi mo titimplahin yung clutch kasi parang bitawan mo lang, kakagat na yan at hindi mamamatay yung makina. So eto yung experience ko dito. Ang lamig ng aircon, Naka-1 ka pa lang. naka 1 lang to. One fan. Yung fan niya naka number 1 lang. Ang lamig. Ayan, katulad ng sinabi ko sa part 1, yung sa B-pillar, kinapalan nila. And eto ngayon ang nakita ko na realize ko na advantage niya. Kasi yung pag-e-estimate mo ng gilid, di ka na mahirapan kasi yun na nga, parang part na siya ng ulo. Yung likod mo, part ng ulo. Unlike kapag maliit yung ulo tapos extended yung sides mo, medyo mag-a-adjust ka sa pagmamaneuver. Saan tayo dadaan, sir? Dito. Dito lang din ulit? Ikot lang. Okay, sige. Pwede ka tour around. So, syempre, hydraulic power steering pa rin lang naman to. Okay lang, hindi naman masyadong mabigat. Sarap ang arangkada. Hindi siya katulad, meron kami dati kasing L300 na diesel din, okay? Pansin ko na agad, ang gearing nito mas mataas kumpara sa L3. Ang L3, 200 Newton meters lang. Alam ko mga nasa 400 itong 2.4 na diesel. 420. Pero wag niyong ma-misinterpret kasi pag ang L3 drive nyo, mabitawan mo lang ng konti ang clutch nyo, tumatalon yun, pumipitik. Pero hindi, not necessarily sobrang lakas. It's because sobrang baba, low gear. Sobrang low gear ang L3. Ang disadvantage naman sa ganon is mabagal ka umarangkada, ang ikli ng Primera mo. Konting ilang meters lang na itatakbo ng sasakyan, magsisigunda ka na kagad. Ito, dahil malaki ang torque niya, kaya niya ng kaya niya ng mas mataas ang gearing, kaya mas marangkada to. Ang Primera nito mas mahaba. Okay? So, ang nakaka-relate sa mga sinasabi ko, yung mga kapwa ko, manual driver. Although matagal na rin ako din na pag-drive ng manual, pero it's all coming back to me right now. Okay. Ayan. Maganda. Mabitawan mo lang konting clutch, bitawan mo na and relax ka na. Pag traffic, ayan glide ka na lang. Ayan ang bagal na, hindi pa ako tumatapak sa clutch. Ngayon pa lang, hindi namatay ang makina. Okay, in terms of visibility, expected natin na maganda kasi boxy siya, di ba? May mga nag-comment doon sa atin sa unang nirelease nating review ng next gen Tamaraw na yung front daw, yung dashboard daw, sir, galing to sa FJ Cruiser. How true? Yung looks lang niya. Yung Kinuha looks. yung concept niya. Mga about the same, ano? Ang nakaka-relate ako is yung size ng yung size ng windshield. Mababa na malapad. Mukhang yung FJ Cruiser, 'di ba? May 3 wipers 'yon. Ito parang ganun din eh. Pero yes, maganda ang visibility. Front, left and right, and then sa likod din, kita ko yung, well, hindi ko naman kita lahat kasi may smaller opening dito ng mga, I think 60-70% lang yung opening ng total width ng cab, but okay naman, visible naman sa likod. So hindi lang tayo masyado maka-forward at merong nagpa-park. So alam mo kung anong material nito? Hindi naman to leather eh. Hindi, mga vinyl type. Vinyl type, okay. So guys, correction doon din sa part 1 nasabi ko na leather to. Vinyl lang pala yung upholstery niya. Kasi yung mga BSJ namin before, ganito rin yung low. Doon sa part 1, nung tinignan ko nga ito for the first time, sabi ko Kasi parang leather kasi mahal. mahal hindi na makakapag-price ng maayos. Ang usually vinyl po ang ginagamit. Pero So, i-confirm ko lang. yeah. Dali. So meron lang ako correct sa mga viewers ko kasi nung tinignan ko nga to, naninipisan ako sa foam. Pero ito ngayon na nakaupo ako driving it, hindi ko naman nafi-feel na manipis. Pero pag pinisil mo kasi, parang akala mo lumubog lang lahat at mafi-feel mo yung
metal frame sa likod ng upuan. Pero hindi naman pala. So iba talaga pag nate-test drive kasi iba yung actual feeling. Medyo na-surprise ako honestly. Na-surprise ako sa vibration niya. Wala eh. O baka bago pa, I don't know. Hindi, ganun talaga Ganun siya. talaga siya. Hindi talaga siya. Kasi ang Hilux po, ano naman talaga siya, tested na siya for many years eh. Oo. Decades na eh. Wala tayong problem in terms sa makina ng Hilux. Hilux pa din naman siya eh. Okay. Subukan natin ulit ang arangkada. Oh, umiyak. Oh, kahit sa segunda umiyak. Palibasa wala tayong load. So, ang maximum capacity sa likod is 12 passengers. Pero sabi nga kanina sa presentation, sinubukan daw nila na inupuan, kasya daw 7-7, so 14. Plus dalawa dito sa harap, total of 16. I think kayang-kaya, maluwag. Yung nasabi mo ba? Manual window lang. Naka-manual siya. Pero may nabibili naman na kung gusto i-power window option. Meron dito sa inyo, aftermarket na. Aftermarket. Pero kasi pag mga ganitong type of business, hindi naman kailangan i-power window talaga siya. Mas magandang ibigay mo na lang sa owner Kasi yung decision. kinukuha talaga yung costing na mas mababa lang siya para ma-afford ng mga negosyante. Yun talaga yung goal niya eh. Kasi pag negosyante, typically magdadrive lang naman dyan yung driver. Driver lang. So, Hindi mo expect yung creature comfort, hindi nila ipaprioritize yan eh. Pero kami ng mga ako nagbabalak ako nito kasi maganda setapan siya eh. Oo. Kapatangkarin mo na yung gulong niya. Yes. Para matangkad. Pero hindi Pwede. ganitong yung parang pick-up type lang. Pick-up yung type. open sa likod. Meron Yes. sa lumalabas na sa TikTok yun sa YouTube yun eh. Oo nga eh. Kaya tinanong ko kanina, maganda sana kung kung may 4x4 no? Kaya lang magko-compete na sa regular Hilux. Hindi na masyado na mahal po siya. Tsaka wala silang kailangan alalahanin kung sa 4x2 siya or what. Kasi yung pickup namin malakas at powerful siya. Pag ganito matagalan talaga. Yung Hilux nga ng tita ko, 15 years na ata yun. Okay na. Patingin niya. Okay na yan? Tingnan ko pa. Ayan. Sarap! Ang sarap mag-manual! Okay na po, handbrake na lang. Ang dali. I-on lang. Oo. Ang dali itimpla ng clutch. Malambot din yung clutch. Maganda. So, baon ko yung mga questions ninyo during the preview of the next generation Tamaraw sa Toyota Pasig. Para matanong natin sila, isa sa mga common questions ng mga viewers natin is kung meron daw bang double cab. And ang sagot sa akin, sa ngayon wala daw. Single cab lang ang available. Another question is kung meron daw 4x4 option. Ang sagot sa akin, wala din daw. And tulad ng sinabi sa akin ni Sir Russell, siya yung kasama natin sa test drive, masyado na daw mahal kapag 4x4. And yung pinaka-important na tanong is yung price. Ang official statement ni Toyota, the price range will be between 750,000 pesos to 1.1 million pesos. Tulad po ng sinabi ko sa umpisa, in this video, focus natin yung test drive. Kung gusto nyo mapanood yung details ng interior, engine bay, suspension, etc., panoorin nyo po yung part 1. Ilalagay ko po sa end screen at sa description yung link. So, there you go guys. Linawin ko lang this event is just a preview of the next generation Tamaraw so that you get to see in advance, know more about the vehicle, but the real launching of the next generation Tamaraw will be in January 2025. Abangan nyo po. Kita-kits ulit tayo. Thank you for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.